cellphone na di keypad, yung 51 pin. So doon, nagkaroon siya ng mga ka-textmate. So tuwing tutunog yung kanyang cellphone, ako ay nagigising. Sabi ko, sino ba yung ka-text mo? Hindi umimik. So hinayaan ko lang. So isang araw, isang umaga, nagwawali siya sa labas ng aming bakuran. Ay biglang tumunog yung kanyang cellphone at sinagot ko. Sabi ko, hello, sino to? Ay tinanong nga yung pangalan ng asawa ko. Sabi ko, bakit may hinahanap asawa ko? Tapos yun, ganyan. Sabi ko, ano bang kailangan mo sa kanya? So yun, at hindi siya sumagot ng maayos. Kumbaga pinatay niya na yung cellphone. And then, sabi ko doon sa asawa ko, mahal, may tumawag dito ah. Sabi ko, sino ba yung lalaki? Sabi niya, galit na galit sa akin. Ako ba? Bakit mo sinagot yun? Siyado ka, alam ka ng cellphone. May diskarte kaya ako doon. Sabi ko, anong diskarte? Anong pinagkasabi mong diskarte dyan? Puro pa diskarte dyan. Yung kaya yung nagbibigay sa akin ng loan. Yun ang diskarte ko sa kanya. Diskarte? Baka nililigawan ka nun. Kung ano nang sinabi mo ron para magbigay sa'yo ng loan. At yun na nga po ang nangyari na nagkatagutan kami mag-asawa ron sa parting yun. Hindi patuloy ang ganyong gawa niya na puro text, nakababad siya sa cellphone. So, isang araw namang muli, galing na naman tayo maghanap buhay. Pag-akyat ko ng aming bahay kasi may paakyat kami noon. Hagdanan, ang taas ng hagdanan na yun. Aking inaakyat. So, pagbungad doon sa pinto, meron siyang kausap. Tapos tawa siya ng tawa. Hello? Ikaw talaga masyado ka mapagbiro. Mahal, sino ba yung kausap mo? Tawa ng tawa dyan. Para kang nababaliw. Sabi ko, pakikuha mo ngayon dala ko. Bigat-bigat kaya. Istorbo ka. Kaya mo na yan. Alam mo nung may kausap ako. Tapos, sisingit kang bigla. Pakikuha mo na lang ako ng kape. Para matuwa pa ako sa'yo. Wow, para kang buhay prinsesa, ano? Lupit mo. Alam mo nung pagod na pagod ako. Tapos bigla kang hihingi ka ng kadya ng kape. Nakikipag-usap ka lang naman kung sino yung kausap mo na naman. Masyado, sumasobro ka na. At sa pagkakataon nga pong yun, ay muli, nagkasagutan na naman kami muli. So, pataasan ng busis. Talaga namang grabe. Ang away namin nung panahon yun. Ako na nga ang nag-a-adjust. Kahit ako hirap na patuloy lang akong nagtitiis sa ganong sitwasyon. Hanggang isang araw, nagpaalam siya sa akin na may pupuntahan daw sila ng kaibigan niyang babae. So, ako'y napaisip. Sige na mahal. Payagan mo na ako. Babae naman yung sasamahan ko eh. Sige na. Please. Sige na nga. Hindi lang kita mahal, hindi kita papayagan. Kasi mahal na mahal kita eh. Salamat mahal. Sige. Alis na kami kasi nandyan siya sa baba. Ingat lang kayo ha. Bye-bye. At doon nga po na simula siya sa kanyang pagpapaalam na lagi siyang may pinupuntahan. So unang paalam niya, medyo tumagal siya, mga 1 linggo. So tawag-tawag kami or nakikitawag ako sa mga may cellphone sa kapitbahay namin kung kumusta na siya. So okay naman daw ang kalagayan niya. So bakit sabi ko ang tagal mo dyan? Sabi ko, ano bang ginagawa mo? Eh yun nga, ginagawa niya roon. Kaya sabi niya sa akin, basa ko sa kanyang text kasi nakikitext lang tayo noon na huwag daw ako maglala sa kanya at okay naman daw siya. Kaya pinabayaan ko lang panahon. At lumipas ang mga panahon muli na halos madalas na siya magpaalam sa akin. Minsan mga 1 buwan na siyang hindi na uwi. Kaya doon nagsimula ang aking pag-iisip ng kung ano-ano. Kumbaga tuliro na ang utak ko yun. Sabi ko, ano ba yung ginagawa ng asawa ko? Kumbaga, nahihirapan ako mag-isip kung ano ba ang ginagawa niya kanyang sarili. At buwan kong umuwi. So pag uwi naman namin, ayos naman. Pag uwi naman niya sa bahay, okay naman siya, maayos. Parang wala lang nangyayari. Pero para sa akin, ako'y sumasakit ang ulo sa kaisip sa kanya. So hanggang sa ganun nga, nang palaging ganun ang nangyayari, maalis. And then isang araw, na talagang ako'y hirap na. Kaya nag-usap kami. Pero bago kami nag-usap, magpapasko noon, hindi ko makakalimutan. So akit-akit ako. Pero yung kapatid kong isa, ay ayaw pang paakit. At gawa nang nagiinom nga eh. Nagiinom kami noon eh, nung nag-ayaya ang asawa ko. So di, napilitan kami na umalis. At may dala naman pala kaming isang kahon na hindi ko alam na ergan pala yung laman nun. So pinapasan sa akin ng kapatid ko.
na dadalhin nga namin daw doon sa Mandaluyong. Yung pala yung airgun na binigay sa akin ng ninong namin sa kasal. Na idinayo niya sa Antipolo na namari sila ng ibon. So sa pagmamadali nila at naulan, ninaigali nilang isilid sa kahon. Kahong mahaba po yun ay. So mahaba yung airgun. So pasampasan kong ganun, na sa pagmamadali nila, hindi na pala natanggal yung isang bala na nakapasa na pala yun. Kumbaga, nakalagay na doon sa loob yung bala na yun. Na habang kami ay nag-aantay ng jeep, tumawid kami sa kabila, ay ang tagal dumating ng jeep. Eh binaba ko muna saglit yung dala kong mahabang lagay ng airgun. So paglagay kong ganun, eh tayo ay nakakainom. So gumanon muna akong saglit. So yung pagbagsak ko nung mahaba na yun na karton, biglang pumutok. So nakaganyan ako. Dito tumama. Sabi ko parang wala namang wala namang naging problema sa kamay ko. Pero pagtingin ko ganun, manhid, hindi dumugo. Eh hindi kami natuloy noon. Magpapasko na yun. Kumbaga doon kami natuloy sa ospital. So ito, sinugod na ito ng kapatid. Sinugod kami ng kapatid ko doon sa ospital at ito nga ay pinahi. So binaak dito. Kung yung mapapansin, may baak dyan. Binaak dito, hindi doon papaganon. Kasi hindi makuha nung doktor yun pala. Nag-aaral pala yung nurse na yun. Hiniwa-hiwa yung aking kamay. Sabi ko, ang sakit ng kamay ko. Sabi ko, hindi ba yan mawawala? Kung hinaitigil na kasi. Manid na yung kamay ko at sakit na. So, hindi niya makuha. Kasi nabaguhan pa lang pala yun. Kaya tinanong ko yung nurse kung siya ba ay hindi maayos yan. Kahit siya na hindi na matangkal. So, sabi naman sa akin, okay naman daw at hindi naman daw yung gagalaw. Kasi nga, andito sa gitna. Dito. Sa may balat na yan, yan nakaumbok. Yan, hanggang ngayon, buhat noon. So, ilang taon na ito sa kamay ko, itong bala na ito dito. Yan nakabaon. Yan, nakaumbok. Kaya, mahaba-haba ang panahon na itong bala na ito sa aking kamay. Siguro, kung tayo ay papalarin ng magkaroon ng pangting pinansyal, ipapatanggal natin. Papa-opera natin ito. So, yun nga. Hanggang sa gumaling na po ito. And then, doon na tayo napunta sa kwento ko kanina na naglolo ko na pala yung ating asawa. Aking asawa, panahon yun. Sabi ko, buti pa magbakasyon na muna tayo ng probinsya. Kaysa sa ganito laging ginagawa mo. Palagi kang umalis ng bahay. Doon na lang natin pag-aralin ng mga bata. Kasi humina na ang aking paninda dahil naglolo ko na pala siya sa mga panahon yun. Yung sa kanyang laging kausap na yun. So, ang hangad ko, makaiwas siya doon sa lagi niyang kausap na yun. Kaya nagkasundo kami na doon na nga kami sa bus sa Alabang at doon nga po ang kami sa kaya ng panahon yun. 2008 po yun nung kami nagkasundo na pumunta ng probinsya. Pero nag-usap kami, sabi ko bakit hindi ka sasama? Eh gusto ko sama-sama tayo. Ito ang sagot niya sa akin. Eh, kayo na lang. Ng mga anak natin. Alam ko namang kaya mo yan. So, magtatrabaho muna ako dito, tapos papadalahan ko kayo. Pagka ako'y may sweldo na. Ganun na lang ang gawin natin. Kaysa sa magkasama tayo ron, tapos hindi pa natin alam kung anong ating dadatnan doon. Ha?